Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong naman ni Martha. Nais ko lang malaman kung paano magmahal ang isang ina sa kanyang anak. Gusto kong maranasan ang ganong klaseng pagmamahal. Nahihirapan kong sambit at napahawak ako sa aking tiyan. Ang pagmamahal ko kay Victor ay malalim at hindi kayang kontrolin. Kung may isang bagay pa akong gustong mangyari, iyon ay ang maramdaman ko kung paano magmahal ang isang ina sa kanyang anak. Gusto kong malaman kung may pagmamahal ba kasing tindi o higit pa sa nararamdaman ko para sa asawa ko. Bata pa ako nang mahalin ko siya ng lubusan. Walang ibang lalaki, siya lang. Hindi ako nakaramdam ng atraksyon kanino man. Sa kanya lang. Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya na hindi ko naisip pang mapunta sa iba. Samantalang siya, alam kong nagustuhan din siya ni Eliana. Seryoso, hindi lang fling o laro, kung isang normal na relasyon na dumaan sa tamang proseso. Pero kung kailan ako tunay na at seryoso nagmamahal, doon pa nangyari na hindi kami dumaan sa tamang proseso. Parang laro lang, walang formalidad, walang tunay na commitment. Hindi kami naging tunay na magkasintahan. Hindi kami nag-date bilang totoong couple. Ngayon na magkakaanak na ako, iniisip ko kung anong klaseng pagmamahal ang maibibigay ko sa kanya. Katulad ba ito ng pagmamahal ko sa kanyang ama? O ito ba ay isang uri ng pag-ibig na kailanman hindi ko na nararamdaman? Ewan ko kung paano mo minahal ang mga magulang mo. Ganoon din ang pagmamahal mo sa magiging anak mo. Nagkibit-balikat si Martha at umiwas ng tingin sa kanya. Alam niyang hindi siya sigurado sa sagot niya. Napangiti ako. Matalino si Martha. Pero sa usaping ito, halatang hindi siya sigurado kaya iniiwasan niya. Malalaman mo rin yan balang araw, magiging ina ka na. Maran akong tumango at napalunok. Hindi ko pa nararamdaman. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung natatakot ba ako o wala lang akong nararamdamang espesyal sa pagbubuntis ko. Medyo natatakot ako. Hindi ko pa maisip ang sarili ko bilang isang ina. Hindi pa ako handa. Pero hindi ibig sabihin na ayaw ko nito. Hindi ko lang inaasahan na ganito ito kaaga darating. Gusto kong maging mabuting ina. Napatikhim naman si Martha at tinaasan ako ng kilay. Ibig bang sabihin, ang pagiging mabuting ina at pag-iisip sa kapakanan ng anak mo ay nangangahulugang bumabalik ka kay Victor? Sabihin sa kanya ang tungkol sa anak ninyo. Gusto mong mapabuti ang sitwasyon ng magiging anak ninyo. Ibig sabihin ba nito, uuwi ka na at aayusin ninyong muli ang relasyon nyo? Magandang idea yan. Gusto mo ba? Ngumiti siya sa akin. May dinadala kang bata. Kailangan mo ring isipin ang sarili mo para sa ikakabuti ng anak mo. Kung hindi pa handa sa tingin mo, ay hindi makakabuti sa'yo. Hindi na niya itinuloy dahil alam kong alam na ang ibig sabihin niya. Marin akong pumikit at bumagsak ang tingin ko sa bulaklak. Iminaneho ko ang sasakyan papunta na ako sa bahay namin ni Victor para kausapin siya. Sasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa bata at susubukan naming ayusin ang lahat-lahat. Hindi na para sa sarili ko, kundi para sa magiging anak namin. Nang sinabi ko ang pagmamahal ko sa kanya ay masidhi at hindi ko makontrol. Ito ang tinutukoy ko. Laging may dahilan para balikan ko siya. Hindi ko na maintindihan, pero palagi akong bumabalik sa kanya. Madilim na ang paligid, pero sigurado ako sa nakikita ko. Bumabagal ang takbo ko nang mapansin kong nasa labas si Eliana. Nakatayo sa harapan ng gate namin at kausap nito si Victor.
Nahihirapan akong napalunok at binilisan ang takbo ng sasakyan. Nagulat si Eliana at sabay silang napatingin sa akin ni Victor. Nagtama ang mga mata namin at pasamantala siyang nagulat bago siya kumunot ng noo. Gago. Bulong ko sa sarili ko at napailing sa pagkadismaya. Mabilis na lumapit si Victor sa sasakyan at sinubukang buksan ang pintuan. Pero pinaandar ko na ito. Atasha! Kumatok siya sa bintana pero hindi ko siya pinansin. Mali ang iniisip mo. Malakas niyang sigaw habang pilit akong hinahabol hanggang sa hindi na niya ako maabutan. Patuloy naman ang pagtawag ni Victor habang papunta na ako sa paliparan. Kinuha ko lang ang mga kailangan ko para makaalis ng bansa. Kung hindi niya kayang tapusin ang koneksyon niya kay Eliana, magsama na sila. Ibibigay ko na ang pagkakataong ito kay Eliana. Siguraduhin niyang mapupunta sa kanya si Victor habang wala ako. Dahil kung hindi, isa siyang malaking katatawanan. Atasha, napatayo ako nang lumapit si Atlas kasama ang nobya niya. Ano to? Aalis ka na? Alam ba ni Papa ito? Gulat siyang lumapit sa akin. Pupunta muna ako kay Mami. Nahihirapan akong lunukin ang laking laway. Tatawagan ko si Dad. Pagkatapos, ingatan mo siya Atlas. Gusto ko na ring makita si Mami at masigurong maayos ang kalagayan niya. Hindi makapagsalita si Atlas sa pagkagulat. Anong problema? Tanong niya halatang nag-aalala. Wala naman. Mahinang sambit ko at mapait na ngumiti sa kanya. Miss ko na si Mami. Nahihirapan kong sabi habang namumuo ang luha sa aking mga mata. Natatakot ako. Natatakot ako maging ina. At kailangan ko ngayon para kumalma ay ang aking ina. Gusto ko siyang makita at makasama. Kailangan ko ng ina na makakaintindi sa nararamdaman ko. Kailangan ko ang taong nakaranas ng ganitong sitwasyon. Alam kong mas maiintindihan niya ako at mas magiging maayos ang pakiramdam ko. Atasha, problemado niyang sambit habang hinahalikan ako sa noo. Mag-iingat ka at huwag ka mag-alala. Ililihim ko muna ito. Pinunasan ko ang aking luha. Nangingilid sa mga mata ko. Natatakot ako kung mananatili ako rito. Baka maapektuhan ang pagbubuntis ko. Ayokong maulit ang nangyari noon. Gusto kong iwasang stress at gulo para mapangalagaan ang anak ko. Dahil kung may mangyayaring masama sa anak ko, baka hindi ko nakayanin pa. Pero alam mo naman na karapatan ni Victor na malaman ito. Bulong naman ni Atlas. Malalaman din niya. Pagkatapos kong manganak, babalik ako at sasabihin sa kanya ang tungkol sa anak namin. Hindi ba mas mainam na nandito siya sa tabi mo? Mabilis akong umiling sa wika naman ni Atlas. Ngayon ko lang napagtanto na hindi siya makakatulong sa kalagayan ko habang buntis ako. Magagalit lang ako sa kanya sa tuwing makikita ko siya at maaalala si Eliana. Ayokong ilagay sa panganib ang pagbubuntis ko dahil lang sa kanya. Pangangalagaan ko ang sarili ko para walang masamang mangyari sa anak ko. Kaya mo ba? Nag-aalala niyang tanong. Napalunok naman ako at tahimik na tumango sa kanya. Victor POV. Saan mo naiwan? Tanong ko kay Eliana habang nasa labas kami ng gate ng bahay. Kauuwi ko lang galing sa kumpanya namin nang marinig ko ang tunog ng doorbell sa labas. Wala namang madalas bumisita rito, kaya inaakala kong si Atasha iyon. Sa kwartong tinutuluyan ko, bahagya siyang ngumiti sa akin. Tumango naman ako at akmang papasok na siya pero pinigilan ko. Ako na, yun lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Medyo natigilan naman siya kaya napatigil siya sa pagsasalita. Yun lang naman, yung naiwan ko lang naman yung pouch na makeup ko. Napalunok siya at tumingin siya sa sahig. Ako na ang kukuha. Binuksan ko ang gate at pinaghintay siya sa labas. Hindi ko sinarang mabuti ang gate dahil alam kong isasara ko pa. Parang bastos na. Hindi ko na nga siya pinapasok. Pagsasarhan ko pa. Ayokong mas lumala pa ang hindi pagkakaintindihan namin ni Atasha. Kahit pa may CCTV sa buong bahay, alam kong hindi niya magugustuhan na papapasukin ko si Eliana.
Pwede noon dahil nandito si Atasha at nasa panganib noon ang buhay ni Eliana. Pero ngayon wala na siya. Hindi tama na ipasok ko si Eliana sa loob. Kahit pa sabihin gamit lang niya ang kukunin niya. Tiningnan ko ang pouch na hawak ko. Sigurado akong kay Eliana ito. Dahil wala namang ganitong gamit sa Atasha. Lahat ng gamit ng asawa ko ay kabisado ko na. Mula sa mga branded na gamit hanggang sa mga pabango niya. Lahat-lahat. Hindi man niya palaging sinasabi pero naging pamilyar na sa akin ang lahat. Lalo na't palagi kami magkasama. Binilisan ko ang pagbaba sa hagdanan para hindi ko napatagalin pa si Eliana na naghihintay sa labas. Masama ang loob ko na hindi ko siya pinapasok pero mas masama ang pakiramdam ko kapag mas lalo pang nagalit si Atasha. Ito ba yon? Tanong ko habang inaabot ko yun sa kanya. Hindi mo ba naaalala? Ikaw nagbigay nito sa akin. Dismayado niyang sabi habang tinatanggap ang pouch. Nasa mall tayo noon. Nakita mong gusto ko ito kaya binili mo para sa akin. Napakagat ako sa ibabang labi at ipinatong ang braso sa malapit na doorbell na gate. Hindi ko na maalala o baka naman sadyang natabunan ng mga bagong alaala ko mula kay Atasha. Ang mga alaalang iyon, mga alaalang mahirap ng kalimutan. Umuwi ka na, Eliana. Tiningnan niya ako na tila hirap magsalita pero pinipilit niyang ngumiti. Sabi ni tita, pinakasalan mo lang si Atasha dahil buntis siya. Mariin ako napapikit. Si mama talaga. Well, alam ng lahat yon. Lahat nagulat kung bakit siya biglang buntis gayong. Hindi naman talaga kayo naging kayo, Victor. Victor, gusto ka niya talaga. Alam kong pipiliin mo ang responsibilidad kaysa sa nararamdaman mo. Eliana, umuwi ka na please. Napagtanto ko, kulang ako pagdating sa pagpapaliwanag. Palagi kong hinahayaan na ang iba na lang ang mag-assume, mag-expect, batay sa nakikita nila. Kinaksal kami ni Atasha, kaya akala ko sapat na yon para malaman ng lahat na mahal ko siya. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Basta alam ng mga taong malapit sa akin ang totoo. Ayos na ako roon. At pakiramdam ko, nabigo akong iparamdam kay Atasha kung gaano ko siya kamahal. Palagi kong nakikita ang pagkukulang niya, pero hindi ko na-appreciate ang mga bagay na ginagawa niya para magkaayos kami. Sana madalas ko pang sinabi kung gaano ko siya kamahal. Si Atasha, palaging open sa nararamdaman niya at prangka. Kahit galit siya, kahit nasasaktan, sinasabi pa rin niya na mahal niya ako para ipaalala, para ilabas ang totoo niyang nararamdaman. At ako ang pumalpak sa bahaging yun. Kahit sa mga ex ko noon, hindi ko sinasabi ang mga salitang yun kung hindi naman kailangan. At nadala ko iyon sa relasyon namin ni Atasha. Sinabi ko man yun sa kanya paminsan-minsan, alam kong kulang pa. Baka iniisip ko na kasal na kami, kaya wala nang mawawala pa. Pero nagkamali ako. Dapat ba ako makipagkompetensya ngayon para bumalik ka sa akin? Kasi hindi ko yun ginawa noon, Victor. Naghintay lang ako. Pero si Atasha, sobrang determinado at lantad sa nararamdaman niya. Yun ba ang gusto mo? Noon sabi mo, ayaw mo ng mga babaeng ganon. Nagbago na ba ang panlasa mo sa ngayon? Dapat ko na rin bang gawin yon? Nanliit ang mga mata ko sa kanya. Mahal pa rin kita. Bulong na wika naman ni Eliana. Oo, hindi pala salita si Eliana. At malaki ang lakas ng loob na kinakailangan para sabihin niya lahat ng ito. Halos lahat ng naging girlfriend ko ay ganito rin. Kasi ganun ako. Pero si Atasha ang naging kabaliktaran ko. Ang hangin bago pa, pero naging pamilyar na siya sa akin na sa kalaunan ay naging tahanan. At alam mong hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal, Eliana. Napahilot naman ako sa sentido ko. Hindi ko na alam na ganito pa rin ang nararamdaman niya. Hindi ko napansin. Magkaibigan kami noon, bago naging kami.
Halos nakalimutan ko na ang panahong naging kami at naiwan na lang ay ang pagkakaibigan naming dalawa. Wala ka bang nararamdaman nung nagkita tayong muli? Oo, mahal mo siya. Pero nandyan pa rin ba ako? Hindi ba nawala kahit dumating ako? Sigurado ka pa rin ba na sa nararamdaman mong para kay Atasha? Huminto siya sandali at lumapit siya sa akin. O baka nadala ka lang sa sitwasyon, sa pagmamahal na binibigay niya sa'yo? Hindi ba nawala ang nararamdaman mo sa kanya? Nung bumalik ako, Victor. Nanginig ang labi niya. Halatang hirap siyang bitawan ang mga salitang yun. Nangangatog siya dahil hindi ito nakasanayang Iliana. Matapang at straightforward. Pinagmasdan ko siya saglit. Napabuntong hininga ako. Nanginginig ang labi ni Atasha kapag kinakabahan siya o sobrang nasasaktan. Pero hindi siya nanginginig sa pagiging totoo. Hindi siya nanginginig tuwing inaamin niyan ang nararamdaman niya. Minsan ako pa nga nagugulat sa katapangan niya. At minsan ako ang nanginginig sa mga salitang sinasabi niya. Noong hawakan ko ang kamay niya at halikan, habang galit siya sa akin sa parking lot, tangina, nanginginig ako. Gusto ko siyang yakapin pero hindi pwede dahil galit siya. Ang galit ni Atasha, ang magiging bangungot ko. Iba ang inis sa galit. Gustong gusto ko kapag naiinis siya, pero kapag galit siya, sumusuko na ako. Divorce? Tangina. Divorce ka agad ang ibabato niya. Sigurado akong nasagad ko na siya. Hindi ko naisip yan. Hindi ko malang pinag-isipan ang mga sinasabi mo. Bumuntong hininga ako. Kasi hindi ko kailanman pinagdudahan ang nararamdaman ko, Iliana. Wala ni isa siyan sa mga pumapasok sa isip ko. Dahil alam ko kung gaano ko kamahal si Atasha. Kaya bakit pa ako magdududa? Natigilan naman siya at nanginig ang mga labi nito. Pasensya na, Iliana. Dinala kita rito para mapadali ang paghahanap namin kay Roland. Galit na galit ako sa lalaking yon, kaya kinuha kita. Dahil sa investigasyon ko, ikaw ang target. Para ikaw ang mapagbintangan. Gusto kong makita ang hayop na yon. Desperado ako, kaya kinailangan kong muling kumonekta sa'yo. Hindi niya isusumbong si Mara dahil siya ang pinagkukuhanan ng pera, kaya ikaw ang gusto niyang idiin. Tumayo ako na maayos. Hindi ba naging malinaw sa'yo ang intensyon ko? Hindi pa siya nakakasagot nang bigla kong nakita ang mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan papalapit sa amin. Napakagat ako sa labi ko at nanigas sa pagkakilala sa sasakyan. Kay Atasha. Shit! Bulong ko at agad siyang nilapitan. Nakita ko siya sa loob ng sasakyan. Nakatingin sa aming dalawa. Kalma siya pero nangumiti siya ng mapait. Alam kong kailangan ko siyang kausapin. Bakit? Tanong naman ni Iliana pero nilampasan ko na siya. At nilapitan ang sasakyan ni Atasha. Kinatok ko pa ang bintana ng kotse niya. Pero tangina, buo ang loob niya. Para hunong gabing sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay. Binalot ako ng lamig sa katawan at hinabol siya. Pero hindi ko na siya naabutan pa. Sa bilis ng takbo niya, alam kong kahit habulin ko siya ay wala na. Sana ligtas siya. Mariin akong napamura. At bumalik sa loob, kabado sa bilis ng pagpapatakbo niya. Pupuntahan ko siya sa kondo niya. Si Atasha ba yun? Tanong ni Aliana na hindi ko na napansin. Paano ko naman ipapaliwanag ang sarili ko? Hirap na nga ako kung paano ko siya kukumbisihing kausapin ako para maayos kami at iurong ang divorce. Paano pa ngayon? Victor? Mahinang tawag ni Iliana at lumapit siya sa akin. Tangina, Iliana, umuwi ka na. Hindi ko napigilang nanlaki ang mga mata niya sa gulat at natigilan. Di mo dapat hinamon si Atasha. May sinabi ka siguro. Kaya siya nag-react ng ganon. Maayos siya nung dalhin kita rito. Hindi siya makapagsalita. Siguro, gulat pa rin na nasigawan ko siya. Pero hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ayokong magkaroon ng masamang ugnayan sa kanya. Lahat ng naging ex ko, naging maayos naman. At gusto kong manatili iyon.
Binilhan mo siya ng mga gamit para magpinta. Pero hindi naman niya alam na marunong ka magpinta. Sinabi ko lang naman ang totoo. Hindi ko kasalanan na mas marami akong alam tungkol sa'yo kaysa sa kanya. Boses niya na halos mabasag. Totoo naman, hindi ba? Napakunot ako ng noo. Pero ramdam kong nauubos na ang oras ko sa pagtatalo namin. Dapat sinusundan ko na si Atasha. Mahal ko si Atasha. Wala akong pakialam kung hanggang saan niya lang ako kilala. Mahal ko siya. Tumalikod ako at pumasok sa bahay para kunin ang susi. Hirap akong lumunok habang nagmamaneho papunta sa kondo ni Atasha. Hinilot ko ang sentido ko. Oo, marunong ako magpinta. At sinadya kong hindi niya malaman. Dahil natatakot akong iugnay niya ito kay Mara, isang kilalang artist. Hanggang ngayon pala isipan pa rin kung sino ba talaga ang ina ni Mara. Paano kung si Mama? Paano kung isang Del Mundo pala si Mara? Pero kung totoo yun, hindi kami papayagan ng pamilya namin. Mas pipiliin pa nilang sabihin ang totoo kaysa hayaang maging kami ni Atasha. Pero naalala ko, hindi nga kami pinayagan. Kami lang ang nagpumilit dahil mahal namin ang isa't isa.